Dire yung harabas. Pero buhay-buhay pa siya. Meron siya ngayon sakit. Di na siya ngayon makakain, mga katribya. Ayan, di na siya makakain. Nasaktan po dahil sa marami po naging hinog. Nung umulan, ito, napakarami pong bulaklak niya. Wala pa po tayong patubig na ginagawa dito. Ito po yung kalamansi na kapag ito ay tinubig o nawala na yung bunga niya, natanggal na, nalinis. Ngayon, eto na po siya. At nung siya po ay maulan, eto na po ang naging resulta. Naglabasan po. Hindi tama. Yung mga napitas. Yan. Abot. Yan, ngayon pagkatapos. Sobra pa yung pitas niya. Ayan, sumobra pa, oh. Meron pang ina pa bukas niya, no? Bukas pa kayo. May pa ako na ako. Hindi nga lang, hindi napigaan niya. Sakuan na nun niya. Siya, doon mga pakisali. Palengke, market. Doon na sa ako doon sa ibabaw. Ano ba yan? Sa ibabaw. Doon ka muna ka nun eh. Sa ibabaw. Ayaw, nakaipit sa alam mo Ay po, yung dilaw. mga katribya, tatapos na po yung pitas po ng ating kalamansi. Ito po ay para po sa kalamansi juice. Tere, kukunin lang yung sako. Halos lahat po yung marami-rami rin po yung nakuhang Ayaw, berde. may lamesa sa laog. Dito nasa Kukunin lang yung 30. sakong dilaw. Ayaw, kandongga yun eh. 30 mahigit. 37 siguro. Yung isang karga nasa umabot po ng mga 70 red bag. Dilaw. Ay, hindi lang, mga 80 red bag. Isang biyahe. Nakasandal, sa gilid. Yan. Adya, unin mo, Bawat hindi isang tama. tao kasi yan, pipigain Hindi yan. naintindihan. Yung kalamansi juice. Hindi tama. Yung mga napitas. Yan. Abot. Yan. Ngayon pagkatapos nito, mapitas na yan. Ay, dyan na po ulit ngayon, titinag na ang kalamansi dahil konti na lang po yung mga berde ngayon. Ang mga natin na lang halos itong Bawat isa sa yung inyo. mga hinog o yung mga pongkan. Kasi alagaan na ngayon kaya yung marami tayong mga farmers na hello, nag-aalaga kaya kahit sa magkano pinipitas ang kalamansi. Okay. Kaya ganun talaga mga katribya. Isang kalamansi, lahat ng presyo ay ating pong masasapot at tamaan ninyo, mapababa, mapamura. Importante lang, tuloy-tuloy lang po yung ating alaga. Pagka pinabayaan po natin ang ating kalamansi, hindi natin maalagaan. Hindi po magpo-produce po siya ng bunga. Hindi ka rin po makakatsempo ng presyong mahal. Itong kalamansi namin ito, presyo na 700 ang per bag. Ako naman siyo. Kaya malayo mararating nito sa pigaan. Ayaw, ginhawa na uling ngayon mga puno ng kalamansi niya. Ba hindi ginawa? Di pa naman nababawasan yung 2 tablet. Di ba ba? Ibig sabihin, yung bunga na nakuha niya, natanggal na. Ay, yung iba lang. Wala kay bagay. Ang mayari lang nga yung bana eh. Kaya patubig na ba na kailangan ito niya? Ay, oy. Buknoy. Kaya mga katribya po, yung kalamansi po natin ngayon, marami na rin po mga bulaklak po na mga naglabasan. Talagang halos mamumuti. Ang mga bulaklak ang ating kalamansi. Lalo na ngayon, tanggal po yung kanyang bunga. Yung dating mga pongkan. Iba po ay mga nalaglag, pero iba naman, nanatili po yung kanyang bunga, mga katribya. Pero ganun pa man, yung matitirang matigas, pag tumaas ang kalamansi, matigas po yung pongkan, nabibili siya.
Kapag halimbawa nanatili po yung baba ng kalamansi, ay yaman natin siyang malagdag po sa puno, at least meron siyang pataba sa ilalim. Ayan. Kalamansi naman na gano'n, wala naman po siyang sayang. Uy, Kahit na hindi po siya mapitas or malaglag po doon sa puno, pataba naman po yun doon sa kanya. Sa kalamansi. Eh, ganoon naman po tayo, tuloy-tuloy lang po yung ating pag-aalaga. Ayan. Bungan na po yan ng tagulan. Bewa, galakan. Pamusya po mga piga po ay magamat nagsabog din ng abono, organic. Eh, yan, harvest na rin natin. At least po yun, yung sinabog ng abono, balik uli siya sa dati. Hindi kagaya yung walang bumalik. Pero yan, at least meron bumalik sa kalamansi. Meron pa siyang abono sa ilalim. Uwi na. May pinsali bukas. Kaya medyo marami-rami pa yung po natin. Kalamansi niya. Yung sa atin, pitas na po yung banda po doon sa tabing ilog. Kaya halos sterile na lang din po yung ating mga kawatan. Doon naman po sa kabila naman natin ay halos naging pongka na rin siya. Pataba naman po sa ilalim ng ating puno. Babawi na lang po tayo doon po sa labas po ng bulaklak na marami. Pagka yun po naalagaan natin, meron tayo magiging pangmayo. Continuous lang mga katribya. Go lang ang Kalamansi farmers. Nawala mga katribya po yung harabas dito. Kahapon nung ating in-spray nandito, kumain pa siya ng umaga. Ayan. Ito. Ito yung harabas. Ayan. Pero buhay-buhay pa siya. Mayroon siya ngayon sakit. Di na siya ngayon makakain, mga katribya. Ayan o, di na siya makakilos. Tumalab na siguro po yung kanyang gamot na kinain. Ayan, laglag siya. Ito yung kanyang pinagkainan. Palang gamot na ito ni Sir Marvin. Unti-unti pala itong mamamatay yung insekto, hindi siya biglaan. May makakakain pa siya, kaya lang magkakasakit. Tama nga yung sabi niya na yung pagka tinamaan po yung insekto, unti-unti siyang mapopolyo. Kumbaga yung kanyang pagkamatay ay unti-unti din, hindi siya bigla kagaya noong dati-dati. Kaya bandang hapon nung kinabukasan talagang patay na po yung uod na nakita natin sa kalamansi. Ito mga katribya po yung ating kalamansi na kung saan ay nasaktan po dahil sa marami po naging hinog. Nung umulan, ito napakarami pong bulaklak niya. Wala pa po tayong patubig na ginagawa dito. Ito po yung kalamansi na kapag ito ay tinubigan natin, mamumuti sa bulaklak, at kahit wala siyang tubig, nakaporma na mga katribya ang marami pong bulaklak. Kaya yan po yung ating alagaan, yung magulang ang dahon. Kaya pala tandaan mga katribya, pag kung gusto po natin ang kalamansi mamuti ang bulaklak, dapat magulang ang dahon niya, kagaya nito. Magulang ang dahon po nitong ating kalamansi dahil dala-dala po niya ang marami pong bunga ng mga nakakaraan. Kung nawala na yung bunga niya, natanggal na, nalinis, ngayon eto na po siya. At nung siya po ay maulan, eto na po ang naging resulta. Naglabasan po ang marami pong mga bulaklak. Yung bulaklak po na ito mga katribya, bonus na po natin ito sa ulan dahil hindi na po tayo rito nagpatubig. Pero kahit wala pong abono, ito pong ating kalamansi ay grabe naman po ang bulaklak na lumalabas. Dami oh. Kumo kasi siya mga katribya po ay magulang na. Kaya kung halimbawa ang kalamansi po natin mura ang dahon
berdeng berde. Pag naglagay po tayo ng abono at tayo po yung nagpatubig, hindi po lalabasan po mga katribya po ng maraming bulaklak. Pero kapag ganito po ang itsura ng ating kalamansi na magulang, kumbaga sa kawan ay parang gutom na gutom siya doon sa ating pataba, sa ating organic. Ito, pag natubigan pa yan, kakainin pa niya itong ating mga bungang pongkan. Ay lako, lalo po itong mamumuti sa bulaklak, mga katribya. Kaya sulit naman para po mapalitan ang bunga ng ating kalamansi na kung saan ay hindi po nataas po ang presyo. Ganon, bawi na lang din po tayo sa susunod. Pero kainaman naman yan, meron naman na tayong bonus, ang marami pong mga bulaklak. Ang labas po na yan mga katribya, buwan na po ng Mayo. Baka yung Mayo po na yan ang sumipa, tsaka yung April. Yan, dahil pong bulaklak nagalit. Meron po tayo mga kapitbahay, nagsabog po ng kanilang pataba. Pagkatapos umulan din, nagpatubig, pero hindi ganito karami po yung kanilang bulaklak. Daig pa po noong sa atin na hindi man tayo nagpataba ng buwan-buwan na gaya ng mga synthetic. Ilang buwan na po natin itong na-applyan. Nung Agosto pa po tayo naglagay ng abono dito ng organic. Pero eto po mga katribya, ang dami po rin pong bulaklak. Kaya matagal po ang ating ulitan. Pagka nakakain pa ito lalo ng ating organic fertilizer, lalo po mo itong didiretso. Isipin ninyo matagal na itong pongkan natin ayaw matanggal-tanggal sa ating puno. Kaya kumisa talaga ngayon, natutuyo na lang po doon sa ating sangay. Ayaw pa rin matimdi ang kapit. Ayan, dami pong bulaklak mga katribya. Mamumuti sa bulaklak ito. Ayan, spray na po natin ito mga katribya po ng ating bio insecticide, na kung saan ay ito po ang ating tinetesting sa ating pong bunga, sa ating kalamansi. Natanggal pa rin po tayo ng ating pongkan. Ay, yung ating pong mga bulaklak, dami. Ayan, galit na galit po yung mga bulaklak po ng ating kalamansi. Dami po niya, Ayan, Kaya pagka ito mga katribya, di po natin ito aalagaan. Sisira po yan kahit po marami po naging bulaklak po ang inyong kalamansi o mamuti. Iba po na ngayon, kahit ini-spray na ang kalamansi mga katribya, nasisira pa. Kaya kailangan natin tutukan ang ating pong pag-aalaga, dahil ngayon po ay talagang pagalingan po sa pag-aalaga ngayon para tayo makasingit doon po sa magandang presyo, dahil hindi po natin alam ang presyo po sa buwan po ng Mayo, buwan po ng Pebrero, itong darating na ito na February. Di natin alam kung magkano ang presyo. Pero sa bagay lang ang kailangan natin mga katribya. Importante meron tayong pitasin sa kalamansi. Ano man ang kanya pong abutan na presyo, meron tayong makukuha. Kaya lang itong sa atin, talaga pinaghintayin natin. Kaya lang, hindi lang tayo naging success. Pero ganun pa man, pinalitan naman po ng marami pong bulaklak ang ating pong kalamansi. Yeah. Pag tayo po ay magpapatubig na, ating pong lalagyan po ng ating pataba, lalo na yung ating suki ng ginagamit. Yan mga yung
kalamansi natin hindi na nako sa gawin na ito, maraming bunga. Pero sa parte po noong halos na yung kulang nakuha, marami na pong nakuha yung ating kawatan. Di bale, siya naman po ang magdadala nun. Tayo ay continuous lang, tuloy-tuloy, kahit naman po yan ay ating bakuran. Kung gagawin ka talaga ng kalokohan na nanakawan, wala na po talaga pinatatawad din yan, ang mga tulonggis po na yun. So yung ating insecticide, dami pong bulaklak na nakaporma, oh. Under observation pa rin mga katribya po yung ating gamot na ginagamit. Kaya hindi pa po natin siya testing o masusure na okay po siya hanggat di pa natin nakikita po yung resulta sa kabuuan. Kaya yun muna po ang ating tinetesting mga katribya. Paano po at susunod na lang po tayo ulit magkita-kita. God bless po sa inyo lahat at bye bye po sa inyo mga katribya.